Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw po nating tagapakinig. Narito na naman po tayo sa pagbibigay ng isang natatanging kwento ng isang tindero laban sa kampon ng kadiliman. Ang 18 taong gulang na binatang si Anton ay isang matulungin at mapagmahal na anak ni Mang Sandro, isang tindero ng bawang at gulay na maaaring makatulong sa kanilang pamilya. Sa kanyang paglalako ay makikilala niya ang isang matandang lalaki na tutulong sa kanya upang labanan ang muling pagbabalik ng isang angkan ng mga aswang. Pagkakalooban siya ng isang agimat at sandatang makakatulong sa kanya upang pigilan ang lumalakas na puwersa ng kasamaan. Magtagumpay kaya siyang pabagsakin ang supremo ng mga aswang. Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang si Anton bilang isang commander bawang, ang tinderong kinatatakutan ng mga aswang. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bawang! Bawang! Bili na po kayo ng bawang! Murang-mura lang po ito! 35 pesos na po! Bili na po kayo mga suki! Prutas at gulay, bili na rin po kayo! Bagong ani at matatamis pa! Bili na po kayo mga suki! Yuhu! Bili na po kayo! Pero teka lang po muna mga suki! Bawal po muna ang utang ha! Bili na po kayo! Buena mano po muna sa umaga! Anton! Pabili nga ako ng bawang. Gaano ba karami ang tinitinda mong bawang ngayon? Bibiling ko na ang lahat ng mga yan. Teka! Pambira naman po kayo, Lolo Temple. Ano pong ibibenta ko sa dulo ng baryo kung papakyawin niyo po lahat ng paninda ko? Abay, pambihira ka naman, tindero ka. Ayaw mo bang maubos ang paninda mo? Kung ganun sa iba na lamang ako bibili. Ikaw rin. Baka abangan ka na naman ni Tano sa unahan ng daan. Oo, sandali. Saan naman po kayo pupunta, Lolo Temple? Parang binibiro lang po kayo Kayo naman, ang seryoso niyo po talaga. Saka, ilang araw ko na pong hindi nakikita si Tano. Baka po lumipat na po ng ibang pwesto. Ikaw rin naman seryoso ka sa pagtitinda. Teka, palagi ka pa rin bang ginugulo ng grupo ni Tano? Aba, ikaw naman lumaban ka kasi nang hindi ka palaging pinag-iinitan. Kapag hindi pa sila tumigil, isubsub mo sa kalsada na may dumi ng kalabaw nang makita na nila ang hinahanap nila. Porque mabait ang tao sinasamantala naman nila. Aba, marunong naman po pala kayo magbiro, Lolo Temple Hayaan niyo po at patitikimin ko sila ng mabagsik kong kamao. Teka, sandali lang po, Lolo Temple. At ititigil ko po muna ang kariton sa ilalim ng puno nang hindi po kayo mainitan. Mabuti na lang po at kahit 60 taong gulang na po kayo malakas pa po ang katawan nyo. Kaya nyo pa pong tumagal sa sikat ng araw. Paano naman na hindi ako makakatagal sa sikat ng araw? Wala naman akong ibang maaasahang bumili ng bawang. Nag-iisa na lang ako sa buhay, kaya kailangan ko talagang magtiis, Anton. Ang mabuti pa kaya maghintay ka lamang dito sa ilalim ng puno para hintayin ang mga suki mo nang hindi ka mapagod sa pagtutulak ng kariton mo. Huwag mong gagawin yung sinabi ko kanina ha. Kung kaya mong umiwas sa gulo, abay umiwas ka. Mahirap kapag merong kagalit, mabigat sa dibdib at malas sa buhay. Lolo Temple, marami pong salamat sa pagpapaalala sa akin ng bagay na yan Umiiwas naman po ako sa gulo Kahit kung minsan nakakaranas na po ako ng pananakit nila. Hay nako, kung minsan talaga ang tukso ng kasamaan ay palaging nakadikit sa tao. Mahirap iwasan
kung minsan ay nananadya pa. Huwag po kayo mag-alala. Ayos lang po ako, Lolo. Isa pa nalilibang din naman po ako sa pagtitinde. Kapag nagtutulak po ako ng kariton, marami akong nakakalimutan ng mga problema. Ang mahalaga naman po masaya po ako sa ginagawa ko. Kahit minsan po hindi talaga naiiwasan na napapadaan ako sa mga lugar na masyadong liblib at walang katao-tao. Para po kasing nangingilabot ako kapag nararamdaman kong tila may nakasunod sa akin. Pero tumutuloy pa rin po ako sa pagtitinda para sa pamilya ko. Ang mahalaga po, meron akong benta sa isang araw. Nako, napakaswerte talaga ng mga magulang mo sa'yo, Anton. Mabait kang anak. Kung sa iba yan baka matagal nang sumuko. Masyado ko lamang pong mahal talaga ang mga magulang ko. Saka, kung titigil po ako sa pagtitinda, kawawa naman po mga kapatid kong umaasa sa akin. Magugutom po kami, isa pa. May sakit po si tatay, ganun din po si nanay. Ang iba ko naman pong mga kapatid, nag-aaral pa. Ang sumunod naman po sa akin maaga nag-asawa at sa bahay rin nakatira. Buntis ang asawa at wala namang trabaho ang kapatid ko. Abay, pambihirang kamalasan naman na nangyari sa buhay mo, Anton. Ang sabi noon ng matatanda, kapag nauna raw ang bunso sa pag-aasawa, hindi na raw nagkakaroon ng asawa ang panganay na kapatid. Sige ka, baka tumanda kang binata yan. Bakit naman po napunta sa pag-aasawa ang usapan natin, Lolo Temple? Wala pa po sa isip ko yun. Ang gusto ko po ay makatulong muna sa pamilya ko. Bata pa naman po ako Tapos, magandang lalaki pa, di ba? Ay nako, pambihira ka talagang bata ka. Hindi mo matitikman ang luto ng Diyos. Sige ka, baka pagsisihan mo. Teka. Tama na nga po yan, Lolo Temple. Baka mamaya kung saan po mapunta ang usapan natin Grabe kayo, ang galing niyo palang magbiro. Ay hala, tama na ang pagbibiruan natin. Naaabala ko na ang paglalako mo ng gulay. Sige na, lagyan mo na ako sa plastic ng bawang. Damihan mo wala kang ititirang bawang. Ako na ang bibili ng lahat ng yan. Teka, sandali lang po, Lolo Temple. Nagtataka lamang po ako sa inyo. Bakit naman po araw-araw kayong bumibili ng bawang sa akin? Saan niyo po ba pinaglalalagay ang mga yun? Wala naman po kayong tindahan Wala rin po kayong karinderya. Saan niyo po ba ginagamit ang bawang na binibili niyo? May pinaghahandaan ako, Anton. Kapag may oras ka, pumunta ka sa bahay. Meron akong ipapakita sa'yo. Ikaw kasi ang gusto kong unang makaalam sa bago ko na-discovering sandata na magagamit pagdating ng araw. Maganda yun. Gawa lang sa kawayan. Pero itong mga bawang, may pinaghahandaan ako. Sa katunayan may mga tanim akong bawang sa bahay ko. Pero parang nakukulangan pa rin ako sa mga bawang na nainiipon ko. Ano naman po ang pinaghahandaan nyo, Lolo? Malayo pa naman po ang piyesta. Saka, saan po ba ninyo kinukuha ang perang ginagamit nyo para pambili ng maraming bawang? Baka naman po hindi na kayo nagtitira para sa sarili nyo. Ay nako, may sapat akong ipon para sa sarili ko. Hindi mo ba alam, Anton? Ako ang may-ari ng lupang sinasaka ng mga tao. Lahat ng makikita mong palayan ay sa akin bumabagsak ang mga ani bilang kaparti ko sa lahat ng produktong makukuha nila. Sobra pa yon para sa akin. Kaya ang ginagawa ko, palihim akong tumutulong sa mga taong walang kakayahang bumili ng sapat nilang pagkain. Saka ang lupang kinatitirikan ng bahay nyo, ako rin ang nagmamayari. Ang dahilan kung bakit hindi pa kayo pinapalaya sa bahay nyo ay dahil ayokong maranasan ninyong tumira kung saan. Naranasan ko na rin kung paano maghirap at dumating sa punto na wala na talaga akong malalapitan noon para hingan ng tulong. Kaya sinabi ko sa sarili ko na tutulong ako hanggat meron akong maitutulong. Totoo po ba yan, Lolo Temple? Hindi po ba kayo nagbibiro? Hindi po ako makapaniwalang kayo po may-ari ng lupang sinasaka namin. Pero bakit naman po ninyo ito nililihim sa mga tao? Hinahayaan niyo po silang masama po ang tingin sa inyo. Sus,
Hindi ko naman ikakamatay ang tingin ng ibang tao sa akin eh. Saka, mukha ba ako nagbibiro? Ito ang gusto ko at tumulong ng walang hinihinging kapalit. Masaya ako sa ginagawa ko. O hala, sige na. Ilako mo na ang mga prutas mo at saka na lamang tayo magkwentuhan. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang mga napag-usapan natin ha. Ikaw lang ang nakakalam ng sikreto ko. Sandali lang po, Lo. Bakit po ako? Ang ibig ko po sabihin bakit niyo po ako tinutulungan? At saka, bakit hindi niyo po kami pinapaalis sa bahay namin? Marami na po kasing umalis sa lupain niyo at kami lang po ang natitira. Dahil mabuti kang tao, Anton. Gusto ko ang ugali mo. Masaya ako kapag nakikita kita. Huwag ka mag-alala. Walang kapalit ang tulong na ginagawa ko sa inyo. Basta, dalhan ulit ako ng maraming bawang, ha? Areglado po, Lolo Temple. Marami pong salamat talaga sa kabutihan niyo sa amin, ha? Saka, dito po sa pera. O sige na, kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka, iyo. Basta, kapag wala kang ginagawa, pwede kang pumunta sa bahay ko. Opo, Lolo. Pupunta po ako sa bahay niyo. Gusto ko rin po makita ang itsura na sinasabi niyong baril na gawa sa kawayan. Natanaw na lamang ng may 18 taong gulang na binatang si Anton ang papalayong matanda. Habang dala nito ang isang plastik ng bawang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga natuklasan at napuno ang kanyang isip ng mga katanungan. Ipinanganak si Anton sa isang mahirap na pamilya sa isang baryo. Bagamat naghihirap ang mag-anak, pinagsumikapan siya ng kanyang mga magulang na siya ay pag-aralin bilang panganay sa 10 magkakapatid. Alam ni Anton na nahihirapan ang kanyang mga magulang sa pagtataguyod sa kanilang pamilya. Upang makatulong na gumaan ang kanilang buhay, kailangan niyang magtrabaho. Siya ay ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang. Dahil si Anton ay sadyang matulungin, masunurin at magaling makisama. Tulad ng iba ring binata, ang kanyang mga hilig ay pangkaraniwan. Kung minsan ay nangangarap siyang maging isang magiting na sundalo, isang commander na kayang pamunuan ang mga tauhan. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na anong gawin ng kanyang mga magulang, ay talagang hirap sila sa kanilang buhay at halos hindi nila mapagkasya ang maliit nilang kinikita sa araw-araw. Kaya't napilitan si Anton na tumigil na lamang sa pag-aaral. Nang siya ay nakagraduate sa high school, nagtinda na lamang siya ng bawang, gulay at prutas na inilalagay naman niya sa kanyang tulak-tulak na kariton. Gawa yon sa tabla at lumang gulong ng bike hanggang sa makilala niya ang matandang si Lolo Temple. Mabait ang matanda sa kanya, ngunit kabaligtaran yon para sa iba. Takot ang mga tao sa matanda. Lahat ay iwas dito dahil pinaghihinalaan ng mga ito na may lahi raw aswang si Lolo Temple. Siya lamang ang tanging nakikipag-usap sa matanda. Hindi marahil alam ng mga tao na ang malawak palang bukid na sinasaka ng mga ito ay galing sa lupain ng matanda. Kaya't labis niyang ipinagtaka kung bakit tahimik at lihim na tumutulong si Lolo Temple sa mga tao. Kung malalaman lang ng kanyang mga kababaryo ang tahimik na pagtulong ni Lolo Temple, magbabago na ang tingin ng mga tao sa matandang lalaki. Muling itinulak ni Anton ang kanyang kariton at tinahak ang makipot na daan papunta sa dulo ng baryo. Kaya lang, natanaw niya ang grupo ni Tano kasama ang 2 nitong mga kaibigan. Nag-iinuman ang mga ito at madalas siyang pinagtitripan. Kaya ilang di pa palang ang layo niya ay narinig na niyang nagbubulungan ang mga ito. Pare, tignan mo. Ang dami na namang pera ni Anton. Mukhang nakadilihensya na naman siya sa matanda. Nakikita ko na naman ang grasya. Halika, lapitan natin. Kayo ang humarang sa kariton. Pagmasdan nyo mga pare kung paano ako dumiskarte ng pang-inom natin. Sinubukang umiwas ni Anton
Ngunit tinawag ni Tano ang pangalan niya. Hindi siya kagad lumapit, kaya mas lalong lumakas ang boses nito. Hoy! Hoy, Anton! Halika nga rito! Anton! Nagdadalawang isip na lumapit si Anton dahil alam na naman niyang lilimasin na naman ng mga ito ang perang kinita niya sa pagtitinda. Ilang araw din siyang hindi nito inaabangan, kaya ang buong akala niya ay wala na ang mga ito at lumipat na ng ibang pwesto. Hindi niya tuloy na itago ang perang ibinayad sa kanya ni Lolo Temple. Kaya naman, dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito. Tumayo si Tano habang pasuray-suray sa paglalakad. Lumapit ito sa kanya, dala ang bote ng alak na walang laman. Bigla nitong dinakot ang kanyang damit at inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Naamoy ni Anton ang mabahong singaw ng alak sa bibig ni Tano. Hindi mo ba alam? Lahat ng dumaraan sa daanang ito ay nagbibigay sa amin ng lagay. Matuto kang makisama kung ayaw mong guluhin ko ang paghahanap buhay mo. Palagi ko tong ginagawa sa'yo, pero hindi ka pa rin nasasanay. At kapag tinatawag kita, ang gusto ko, lalapit ka kagad dahil ayokong pinaghihintay ako. O ano? Nasaan ang pera? Ibigay mo sa akin. Ilabas mo! Ilabas mo yung pera! Akin na! Tano, wala pa nga akong pera eh. Dadalin ko pa nga to sa dulo eh. Bakit ba ako na lang lagi ang palagi niyong inaabangan? Siguro natatakot kayong humanap ng katapat niyo, no? 10 kapatid at tatay kong may sakit ang kailangan kong suportahan. Maawa naman kayo sa akin, no? Anong maawa sila sabi mo? Walang puwang sa akin ang awa. Pambihira. Hindi naman kita pamilya. Yung pera nasa na, dalian mo. Ibigay mo sa akin ang pera. Wala akong pambili ng alak ko. Wala pa nga akong pera, Tano. Ihatid ko pa nga to sa dulo ng baryo eh, para maging pera to. Bakit ba nagmamatigas ka pa? Ibigay mo na lang sa akin ang hinihingi ko nang hindi ka na masaktan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Walang pera. Samantalang nakita kita kanina. Binayaran ka ng matandang yon. Binili niya ang lahat ng bawang na tinda mo. Pinaglololoko mo ba ako, ha? O gusto mong masaktan? Akin na ang pera! Wala nga akong pera, Tano. Bakit bang kulit-kulit mo? Kung magiinom kayo, maglaan kayo ng pera na galing sa pinaghirapan nyo. Hindi yung pinaghihirapan ng iba ang pinakikialaman nyo. Ang lalaki ng mga katawan nyo eh. Hindi kayo magtrabaho ng matino. Sa pag-iiwas ni Anton na mahawakan ni Tano ang kanyang bulsa, isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang muka. Kaya naman, napasubsob siya sa kanyang kariton. Naramdaman niya ang paglapat ng gulay na sitaw sa kanyang muka at natuluan yon ng dugong nanggaling sa pumutok niyang labi. Hindi niya na yon maibibenta sa iba dahil nasira na. Tumalim ang kanyang mga mata at dahan-dahang muling tumayo sa kahinarap si Tano. Naramdaman niya ang pagdukot ng lalaki sa kanyang bulsa at kinuha ang perang kinita niya sa pagtitinda. Kasama ang perang nanggaling kay Lolo Temple. Hindi siya makapalag dahil pinalilibutan na rin siya ng dalawa nitong kasama. Mabuti na lamang at walang ibang taong naroon. Hindi siya lubos na mapapahiya kung sakaling hindi siya lalaban sa mga ito. Ayaw niyang maging duwag sa mata ng mga tao. Subalit ang perang kinuha ng mga ito ay pambili niya ng gamot ng kanyang amang si Mang Sandro. Pinunasan niya ang kanyang labi saka naluluwang humarap sa grupo ni Tano. Nakikiusap siyang ibalik ng mga ito ang perang kinita niya. Ngunit maangas na nagsalita si Tano at galit na ipinakita ang perang nakuha sa bulsa ni Anton. Ano to, ha? Niloloko mo ba ako? Kailan ka pa natutong magtago ng pera sa akin, ha? Itinaas ni Tano ang perang nakuha nito sa bulsa ni Anton. Galit na galit ang mukha nito na muli siyang binigwasan ng suntok sa mukha. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang pisngi at muling napasubsob sa kanyang kariton. Habang nakadapa siya sa kariton, narinig ni Anton na inutusan ni Tano ang mga kasama nito na bugbugin siya.
Sige, turuan niyo na leksyon yan. Hindi pwede sa akin ang nagmamatigas. Ako ang siga dito. Walang sino man ang susuway sa kagustuhan ko. Lalo na sa mga taong hindi marunong magbigay ng lagay. Naramdaman ni Anton ang pagtama ng hindi mabilang na suntok sa kanyang katawan at muka. Kaya naman, nakita niya ang kutsilyong madalas niyang ginagamit sa pagbabalat ng manggang hilaw. Dala ng galit sa madalas na pananakit ng mga ito sa kanya, dinampot niya yun at paikot na iwinasiwas ang kutsilyo sa mga ito. Nagulat si Tano sa pagpalag ni Anton, kaya't napaatras sa mga ito. Sa muling pag-ikot ni Anton, tinamaan ng kutsilyo sa dibdib si Tano. Bumulwak ang dugo nito sa stripe nitong damit. Pero kahit may tama ito, bumunot din ito ng balisong mula sa bewang nito. Nanginginig ang katawan ni Anton at napasandal sa puno, habang ang dalawang lalaking kasama ni Tano ay tumakbo at iniwan silang dalawa. Nabitiwan ni Anton ang kanyang kutsilyo at hinintay ang paglapit ni Tano. Kaya lang, sa dami ng dugong umaawas sa sugat nito, ay hindi na ito nakahakbang at bumagsak sa lupa ng nakadapa. Dala ng takot at labis na pagkabigla, napatakbo si Anton papalayo sa lugar na yon. Iniwan niya ang kanyang kariton. Wala siyang tiyak na pupuntahan. Naramdaman na lamang niyang tinatahak niya ang daan papunta sa bahay ni Lolo Temple. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib habang naluluwa ang kanyang mga mata dahil sa hampas ng hangin sa kanyang muka. Diyos ko, sana naman po'y walang nangyaring masama kay Tano. Hindi ko po sinasadya. Saad sa sarili ni Anton habang siya ay tumatakbo. Natanaw niya ang luma at sirang kulungan ng baboy na nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Nagtago siya roon kahit masukal at maraming ligaw na damo ang bahaging yon. Nanginginig pa rin ng kanyang kamay dahil sa pag-aalala. Nakadikit sa kanyang palad ang dugo ni Tano. Napahagulgol ng iyak si Anton habang nakasiksik sa kulungan ng baboy. Takot na takot siyang nakasandal sa sementadong dingding habang yakap ang sariling katawan. Panay ang pagdadasal niya na sana ay walang mangyaring masama kay Tano. Pero sa dami ng dugo na nakita niya sa sugat ng lalaki, sigurado siyang manganganib ang buhay nito. Hanggang sa pagsapit ng gabi, hindi umalis sa lugar na yon si Anton. Hindi siya mapakali at halos hindi makahinga sa labis na pag-aalala. Ganun pala ang pakiramdam ng nakasaksak ng tao. Mabilis ang tibok ng puso at naninikip ang dibdib. Diyos ko, Diyos ko. Ayoko pong makulong. Paano na po ang pamilya ko? Paano na mga kapatid kong umaasa sa akin? Hindi dapat ako nagpadala sa galit ko kanina. Mali ang ginawa kong yun. Ni hindi na ininda ni Anton ang pasa at sugat sa kanyang katawan. Abala siya sa pag-aalala sa maaaring kalabasan ng ginawa niya. Mag-aalala ang kanyang mga magulang at sisikat siya sa kanilang baryo bilang isang mamamatay tao. Iniisip pa lang niya ay masyado na siyang natatakot dahil hindi yun ang pinangarap niyang mangyari sa buhay niya. Maya-maya pa ay napaunat sa pagkakaupo si Anton. Narinig niya ang boses ni Mang Alan. Galit na galit ang lalaki habang kausap ang mga lalaking kasama nito. Isang angkan ni Tano ang naghahanap sa kanya. Napasilip siya sa siwang ng lumang kulungan ng baboy at nakita nga niya ang ama ni Tano. Kasama nito ang mga kapatid ni Tano na sina Greg at Alex. Kasama rin ang dalawang lalaki na kainuman naman ni Tano kanina. Nagsumbong na ang mga ito kay Mang Alan at itinuro ng mga ito kung saan siya tumakbo. May mga dala itong itak at halata ang galit sa mga mata. Natuptop ni Anton ang sarili niyang bibig, saka muling nagtago sa masukal na kulungan. Hoy kayo! Sigurado ba kayong dito tumakbo ang hayop na yun? Mapapatay ko talaga siya! Nagpalinga-linga ang mga ito sa paligid. Kilala si Mang Alan bilang isang tahimik
at mabait na ama ni Tano. Kilala rin itong magsasaka sa lupang pag-aari ni Lolo Temple. Ngayon lamang niya nakitang nagalit si Mang Alan. Wala itong nakakaaway. Si Tano lang ang masama ang ugali kapag nakakainom ng alak. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Anton habang nakasilip siya sa 5 lalaking naghanap sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga oras na yon. Ilang sandali pa ang lumipas ay umalis ang mga ito sa tapat ng kanyang pinagtataguan. Saka lamang siya nakahiga ng maluwag. Nang tuluyan ng nawala sa kanyang paningin ang mga ito, saka muli siyang napabalik sa kanyang pinagtataguan. Ngunit nagulat siya nang marinig ang boses ni Lolo Temple mula sa kanyang likuran. Sige na, lumabas ka na dyan, Anton. Nakaalis na sila. Lolo Temple, buti nandiyan kayo. Tulungan niyo po ako. Sa tingin ko po, nakapatay po ako ng tao pero hindi ko po sinasadya. Huwag niyo po akong ituro sa kanila. Bakit ka naman naluluwa at nakikiusap, Anton? Alam ko naman na wala kang kasalanan. Ipinagtanggol mo lamang ang sarili mo. Ang pamilya ko po, ang mga magulang ko, Lolo, baka balikan po nila. Huwag ka muna mag-alala sa kanila. Sarili mo na muna ang isipin mo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Ano ba talagang nangyari? Kasi po, hinarang po nila ako eh. Kinuha po nila ang pera na binigay niyo sa akin, tapos binugbog pa po nila ako. Wala po akong kasalanan. Hindi ko po sinasadya. Nasaksak ko po si Tano. Galit na galit po sa akin ang buong pamilya niya. Alam kong ginawa mo lang ang lahat para ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ka dapat magsisi. Alam kong madalas ka nilang binubuli sa tuwing napapadaan ka sa lugar na yon. Halika. Sumama ka sa bahay ko. Magpalit ka ng damit at sasamahan kitang sumilip sa inyo. Naramdaman ni Anton ang kamay ni Lolo Temple. Tumayo siya at nagpalinga-linga sa paligid bago siya sumunod sa paglalakad ng matanda. Huwag kang mag-alala. Sigurado kong wala na sila bago ako lumapit sa iyo. Lolo, ang mga magulang ko po, paano na po sila? Huminahon ka muna, sabi. Makikita mo rin naman ang mga magulang mo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang magtago. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, narating nila ang bahay ng matanda. Napatingala siya sa mataas na bahay ni Lolo Temple. Gawa yun sa kawayan at simple lang ang estilo. Umakyat sila sa hagdan na gawa naman sa tabla. Pagpasok nila sa loob ng bahay nito ay sumalubong sa kanyang paningin ang maraming nakataling mga bawang. Nakatirintas ang mga yon at nakalaylay sa bintana. Sa gilid naman ng dingding ay may mga tapayan na merong takip. Sumalubong sa kanyang pang-amoy ang matapang na singaw ng bawang. Siguro ay nagtataka ka kung bakit maraming bawang sa bahay ko. Ginagamit ko ang mga yan bilang bala sa bago kong nadiskubring armas. Lolo, bakit naman po kayo gumagawa ng armas? Para naman pong sasabak kayo sa digmaan yan eh. Hindi lang basta gera, Anton, kundi isang malawakan digmaan laban sa masasamang elemento ng kadiliman. Ano po? Elemento ng kadiliman? Ano po mga yun, Lolo? Isang angkan ng mga aswang na manananggal sila. Ang elementong tinutukoy ko, nandito sila sa baryo natin. Maaaring tahimik silang namumuhay. Subalit kapag tinawag sila ng supremo ng hari ng kadiliman, siguradong sasalakay sila at mambibiktima ng mga tao rito. Yun ang pinaghahandaan ko. Wala silang patawad. Kahit bata o matanda, walang makakaligtas sa pag-aasik nila ng lagim. Manananggal po ba ang sinasabi niyo, Lolo? Pero hindi ko po alam na totoo silang. Akala ko po sa mga comics ko lang sila nababasa. Totoo ang mga aswang na manananggal.
at nakatira sila sa tahimik na lugar katulad ng baryo. Hindi lang buntis ang kanilang binibiktima. Sa oras na matapos na ang itinakdang araw ng kanilang pagpapahinga, magaganap na ang pag-aasik ng lagim sa mga tao. Pero Lolo, bakit niyo po sinasabi sa akin ng mga bagay na yan? Dahil ikaw lang ang nakikita kong karapat-dapat na gumamit sa mga sandatang ginawa ko. Ikaw ang magiging pinuno na lalaban sa mga aswang. Lumapit ang matanda sa dingding at kinuha nito ang baril na gawa sa matigas na kawayan. Meron din itong goma at spring. Kasya ang isang buong bawang sa lagayan ng bala nito. Isinipat ni Lolo Temple ang baril sa lata na nakapatong sa estante. Kinilabit nito ang gatilyo ng baril at umalingaw-ngaw ang ingay na kagaya sa putok ng totoong baril. Halos mabutas ang lata sa tama ng bawang. Napakunot ang noo ni Anton. Maganda ang baril na gawa ni Lolo Temple at iniabot yun sa kanya. Hindi kita pipiliting tumulong sa akin, Anton. Subalit, magagamit mo ang sandatang yan para ipagtanggol ang mga magulang mo laban sa pagsalakay ng mga aswang. Sige na, maupo ka na muna dyan at ikukuha kita ng damit. Sa tingin ko naman magkakasya sa iyo ang damit ng anak ko. Marami pong salamat, Lolo. Salamat din po sa baril na to. Iingatan ko po ito. Nang umalis ang matanda sa kanyang harapan, ay pinagmasdan ni Anton ang bala ng baril. Nakatirintas ang bawang na nakasuot sa bilog na kawayan. Na kapag kinalabit niya, ang gatilyong alambre ay lumalabas sa dulo ang 5 piraso ng bawang at tumatama yon sa dingding. Hindi siya makapaniwala sa malakas na epekto ng bawang sa bagay na tinatamaan nito. Napatingin si Anton sa kalalabas lamang na matanda mula sa silid nito. Ang tawag sa baril na gawa sa kawayan ay rapido. Kilala yan noon bilang laruan ng mga bata. Ngunit hindi nagtagal ay tumuklas ako ng rapido na magagamit ko laban sa mga aswang. Ang dating bala ng rapido ay pako. Ngunit nalaman kong walang epekto ang pako sa mga aswang. Kaya nag-isip ako ng ibang paraan na bawang ang magagamit kong bala. Matagal na akong gumagawa ng ganyang sandata. Sa katunayan hindi lang ikaw ang binigyan ko ng baril na rapido. Lolo, talaga po palang pinaghahandaan niyo mga aswang na manananggal, ha? Taga rito rin po ba ang nabigyan niyo po ng rapido? Pili lamang ang pinagkakalooban ko ng sandata. Lahat sila ay mabubuting tao, handang tumulong at lumaban sa mga aswang. Heto nga pala ang damit. Sige, magpalit ka na muna. Lolo Temple, bakit po galit kayo sa mga manananggal? 40 taon na ang nakakalipas. Magmula ng pinatay ng mga aswang ang asawa kong buntis. Pati ang anak namin panganay na lalaki ay pinaslang nila. Ako lang ang natirang buhay. Kaya siguro pinag-iisipan ako ng mga tao na aswang. Dahil madalas nila ako nakikitang gumagala sa kabi. Simula noon, ay hindi na ako nag-asawa pa. Natatakot ako na baka maulit ang pagsalakay nila at mawalan ulit ako ng mahal sa buhay. Kaya tinipinangako ko sa akin sarili na gagawin ko ang lahat para maubos ang lahi ng mga aswang. Pinaghandaan ko ng matagal ang pagbabalik nila. Papatayin ko silang lahat, Anton. Kaya po pala, ganun na lamang po ang galit niyo sa mga aswang. Habang nagbibihis ng damit si Anton, ay hindi na nagsalita ang matanda. Naupo na lamang ito sa tabi niya at nakatanaw sa labas ng bintana. Kilala po ba ninyo ang angka ng aswang, Lolo? Yun nga ang nakakalungkot. Dahil hindi sila nakikilala ng agimat ko kapag nasaan yung tao sila. Yun ang dahilan kung bakit patuloy ako nagmamatsyag sa paligid. Kung ganun po hindi natin pala sila makikilala dahil hindi rin po sila natatakot sa sikat ng araw. Oo, Anton.
dahil makikilala lamang sila ng agimat ko sa oras na nasa anyo silang manananggal. Malakas ang kutob kong naninirahan sila sa baryong ito. Malakas ang kanilang puwersa dahil isang buong angkan ang mga aswang na manananggal. Teka, tapos ka na bang magbihis, Anton? Opo, Lolo Temple. Kung ganun ay tara na, sasamahan kita sa pag-uwi. Sa kakahuyan tayo dumaan para walang ibang tao na makakakita sa'yo. Kaya lang, kailangan natin mag-ingat dahil baka inaabangan nila ang pag-uwi mo. Kahit hindi na po ako makauwi, Lolo, ang mahalaga po, malaman ko lang ang kalagayan nila. Kahit mula po sa malayo, sana'y makita ko po ang mga magulang ko. Hindi ko lang po talaga matanggap na sa konting halaga ng salapi sa isang iglap, narito po ako at nagtatago sa bahay niyo. Hindi ko alam kung paano kitang matutulungan, Anton. Pero handa akong sumama sa'yo dahil naniniwala kong hindi mo kagustuhan ang mga nangyari. Tara na, umalis na tayo. Hindi tayo maaaring magtagal sa bahay niyo. Kahit pansamantala dito ka muna magtago sa bahay ko. Aalamin din natin ang nangyari kay Tano. Nang matapos sa paghahanda ng gamit si Anton, sa likod ng bahay ng matanda sila dumaan. Dala niya ang ibinigay na baril ni Lolo Temple sa kanya. Tinaak nila ang daan at tumawid sa pilapil ng palayan. Mabuti na lang at walang ibang taong nakatira sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bahay ni Anton. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, tanaw niya ang kanilang bahay na nagliliwanag dahil sa mga gaserang nakasabit sa dingding. Hindi makapagsalita si Anton habang pinagmamasdang mabuti ang bahay. Maraming tao sa labas, lahat ay nag-uusap. Ang kanyang inang si Aling Rosa ay nakaupo sa gitna habang walang tigil sa pag-iyak. Kausap nito ang 4 na lalaki. Si Mang Tasyo, si Mang Damian, si Bernard at Carding. Maya-maya pa ay tumayo si Lolo Temple. Dito ka lang. Huwag ka muna magpapakita sa mga tao. Titignan ko lang kung ano nangyayari sa bahay niyo. Lolo, bumalik po kayo kagad dito ha. Nakikiusap po ako. Tango lamang ang itinugon ng matanda. Saka kinuha sa kamay niya ang luma nitong gasera. Malaki ang hakbang ng paa na tinawid nito ang pilapil ng palayan, papunta sa kanilang bahay. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang kanyang mga kapatid na nakaupo sa mahabang bangko habang hindi nagsasalita. Katabi naman ito si Raul, nakasama ng kanyang ama sa pagbubukid. Ang kanyang ama na si Mang Sandro ay hindi niya nakikita. Gusto niya nang tumakbo para sana lumapit sa kinaroroonan ng mga ito. Ngunit sa kanyang pagtayo ay napansin niya ang grupo ni Mang Alan. Kasama ang 2 kapatid ni Tano. Nakakubli rin ang mga ito sa likod ng puno habang nakatingin sa bahay ni Anton. Nakuyom ni Anton ang kanyang kamao at ang baril sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hinawakan. Nanginginig ang kanyang kamay at natatakot siya sa sasabihin ni Lolo Temple sa oras na makabalik ito sa kanya. Bigla na lamang lumapit si Mang Alan sa bahay ni Anton. Ilabas niyo ang walang niyan yung anak! Sinaktan niya ang anak ko, kaya nararapat lang na pagbayaran niya ang ginawa niya. Ilabas niyo si Anton, dahil kung hindi, papatayin ko kayong lahat! Itinaas ni Mang Alan ang hawak nitong itak, saka itinutok sa mga taong nasa loob ng bahay ni Mang Sandro. Nagkagulo ang mga tao at kanya-kanya ng takbo. Hindi rin makapaniwala ang mga tao sa biglang pagpapakita ng masamang ugali ni Mang Alan. Dati naman itong tahimik, magbubukid at magiliw sa mga tao. Marahil ganun talaga ang isang amang nasaktan ng anak. Maya-maya pa ay nakita ni Anton ang paglabas ni Lolo Temple. Itinaas nito ang gasera at tila ba sumenya sa kanya na hindi siya dapat lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ilang saglit pa ay nabaling ang atensyon ni Mang Alan kay Lolo Temple. Hoy tanda, hindi ba't ikaw rin yung napagtatungan namin kanina sa kabilang ilog? Sa gitna ng kakauyan? Bakit ka nandito ha? Kilala mo ba si Anton?
Mula sa pinagtataguan ni Anton ay dinig na dinig niya ang usapan ng mga ito habang ang kanyang dibdib ay para ng binabayo ng maso. Oo, kilala ko si Anton. Kilala ko ang batang yon na mabait at mabuting tao. Hindi ka rin naman masamang tao, Alan? Anong ginagawa mo? Hindi ako masamang tao dahil nakikisama ako. Pinipilit ko maging mabuting tao. Pero anong ginawa ng Anton na yon? Sinaksak niya ang anak ko. Nasa ospital si Tano. Kritikal. Kaya ba pati ang kanyang amang si Sandro ay binugbog nyo? Hindi kayo makaganti kay Anton. Kaya ang kanyang ama ang pinarusahan nyo. Natural, anak niya ang hayop na yun. At yun ang kasalanan niya. Nagkaroon siya ng anak na barumbado. Hindi barumbado si Anton. Ipinagtanggol niya lang ang buhay niya. Naghahanap buhay ng marangal yung tao para sa kanyang kapatid at may sakit na ama. Pero anong ginawa ng anak mo? Kinuha ni Tano ang pera ni Anton. Sa palagay mo, tama ba yun? Teka, sandali nga. Kinakampihan mo ba ang walang yang yun? At pinapalabas mo ba na kinukonsinti ko ang anak ko? Na hindi ko muna inaalam kung sino ang tama? Bakit? Mali ba sinabi ko? Kasalanan ng anak mo. Ikaw pa may ganang manggulo rito. Pambihira. Hindi ko alam na ganyan pala ang ugali mo. May pinagmanahan naman pala si Tano. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Anton nang makita niyang binigwasan ng suntok ni Mang Alan si Lolo Temple. Napatayo siya sa kanyang pinagtataguan, subalit nakita niyang gumanti rin ng suntok ang matanda. 2 sipa ang agad na tumama sa tiyan ni Mang Alan. Kaya naman, bumagsak ito sa lupa. Gulat na gulat ang binata, maging ang mga taong naroroon, dahil mahusay ang matanda sa pakikipaglaban. Maging ang mga kasama ni Mang Alan ay hindi rin umubra sa bilis ni Lolo Temple. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Hindi naman pala na disgrasya ang anak mo at buhay pa siya. Alamin mo muna kung sino ang nauna sa dalawa at kung sino ang mali bago ka magbanta sa buhay ng mga tao rito. Wala silang alam sa away nila ni Anton. Grabe ka. Pati ang may sakit na si Sandro, pinahirapan nyo, kinulpi nyo. Nang marinig ni Anton ang sinabi ng matanda, napagtanto niya na kaya marami ang tao sa kanilang bahay ay dahil binugbog ang kanyang ama. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at tinutukan ng rapido ang mga lalaking nakagulong sa lupa. Bumangon si Mang Alan nang makita nito si Anton. Hayop ka! Sinaksak mo ang anak ko! Magbabayad ka! Kasabwat mo, matandang yan! Wala akong kasabwat, kaya huwag ka mandamay sa pamilya ko. Lalong-lalo na kay Lolo Temple. Wala siyang kasalanan. Tayo magtutuos, Anton. Ako labanan mo! Talagang magtutuos tayo dahil narinig ko na sinaktan mo ang tatay kong hayop ka. Sa pagsisimula ng sagutan ni Anton at Mang Alan, nagsimulang mag-iyakan ang kanyang mga kapatid. Takot na takot ang mga ito nang makitang pinalilibutan siya ng mga kasama ni Mang Alan. Si Lolo Temple na nasa isang tabi ay umalalay naman kay Aling Rosa habang nakikiusap na wag nang lumaban si Anton. Panay ang iyak nito dahil sa takot, habang ang mga lalaking nasa loob ng kanilang bahay ay tila napansin niyang nakabantay sa kanyang pamilya. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Hindi ako natatakot sa kanila. Ang anak niyang si Tano ang nagsimula ng gulo. Kinuha po niya ang pera ko na dapat sana ipambili ng gamot ni tatay. Pagkatapos malalaman ko na binugbog nila ang ama ko. Magbabayad sila. Magbabayad kayo, Mang Alan. Hindi ko kayo mapapatawad. Itinutok ni Anton ang hawak niyang baril sa kalaban. Napaatras si Mang Alan at muling nagsalita. Ngunit sa pagkakataong yun ay nakahanda na rin ang lalaki gamit ang itak nito. Pagbabayaran mo rin ang ginawa mo sa anak ko. Pagbabayaran mo naman ang ginawa mo sa tatay ko. Ikaw na ang humanap ng kamatayan mo. Hahatulang kita sa harap ng maraming tao. Hayop ka! Gawin mo!
Hindi sinasabi yan! Isang pagtaga ang unang sumalubong kay Anton gamit ang itak ni Mang Alan. Dalawang pag-atake na naiwasan ni Anton. Yumuko siya at sa pagtayo niya ay pinaputukan niya ito ng baril sa binti. Ngunit nakaiwas ito. Balak niyang unti-untiin ang pagpapahirap sa kalaban. Subalit narinig niya ang boses ng matanda. Anton! Ang tunay na laban ay walang ginagamit na sandata. Lakas sa lakas ang kailangan maghari. Patunayan mo na kahit wala kang armas, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Ikaw naman, Alan, lumaban ka ng patas. Inihagis ni Mang Alan ang itak. Si Anton naman, ibinaba niya ang kanyang sandata sa lupa. Ngumisi ng nakakaloko si Mang Alan sa pag-aakalang mananalo ito sa laban nila ni Anton. Unang sumugod si Mang Alan. Tinamaan sa mukha si Anton. Pero dahil maliksing kumilos si Anton, 2 suntok sa mukha ang iginanti niya sa kalaban. Bumagsak ito sa lupa habang dumudugo ang labi. Nang matalo ni Anton si Mang Alan, sumugod naman ang 2 nitong anak na sina Greg at Alex. Kahit pinagtulungan siya ng mga ito na suntukin, naiwasan niya ang kamao ng mga ito. Gumanti siya sa magkapatid. Tinamaan niya ng suntok sa muka si Greg at sipa naman ang tumama sa tiyan ni Alex. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Sa pagbangon ng mga ito ay pinagtulungan nila si Anton. Kaya wala nang nagawa si Lolo Temple kundi ang tumulong na rin sa binata. Nagmistula itong lumulutang sa hangin habang nakikipaglaban sa mga kasama ni Mang Alan. Talagang kakaiba ang galing ng matanda sa pakikipaglaban. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkagulo ang mga tao. Pumasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay nang mula sa himpapawid ay sumalakay ang maraming aswang na manananggal. Natulala si Anton. Hindi niya inaasahang may mga aswang nalilitaw sa itaas ng mga puno. Kitang-kita ni Anton ang pagdagit ng mga aswang sa mga taong nagsipagtakbo sa palayan. Tila nanonood siya sa mga ibon sa himpapawid na may dalang mga tao. Ano pang hinihintay mo, Anton? Damputin mo na ang baril! Sinasalakay tayo ng mga manananggal! Nagtago ang matanda sa bahay ni Anton kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Nagsarado ang mga ito ng pintuan. Naiwan sa labas si Anton habang si Mang Alan at ang mga anak nito ay umalis sa lugar na yon para tumakas. Naiwan ang 2 kaibigan ni Tano. Dinagit ang mga ito ng aswang. Bumaon ang mahahabang kuko ng manananggal sa balikat ng mga ito at inilipad paitaas. Dinampot ni Anton ang kanyang sandatang baril at pinuntirya ang mukha ng aswang na nagbabantang lumapit sa kanya. Isang malakas na pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril ang narinig sa buong palayan. Bumagsak ang manananggal sa lupa. Kitang-kita niyang nasunog ang katawan ng manananggal. Muli niyang sinipat ang mga aswang na nagkakagulo sa itaas ng mga puno. Pinipilit ng mga ito na buhatin ang kanilang mga biktima. Itinaas niya ang kanyang baril at muling kinalabit ang gatilyo. Lumabas ang 5 butil ng bawang sa dulo ng baril. Tumama ang mga yon sa mukha ng 2 aswang. Bumagsak sa lupa ang mga ito. Habang nagkikikisay ang katawan, nilapitan niya ang 2 manananggal na nakahiga sa lupa. Ang kalahati ng katawan ng mga ito ay unti-unti nang nasusunog dahil sa bawang. Dahil sa pagkakapas lang ni Anton sa mga aswang, tumingala si Anton at muling nagpaputok ng baril. Kitang-kita niya ang tila anino ng ibon na lumilipad sa liwanag ng sikat ng bilog na buwan hanggang sa tuluyang maglaho ang mga yon. Saka lamang niya naalala ang kanyang pamilya. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay tumambad sa kanyang paningin ang nakahigang si Mang Sandro. Tay! Diyos ko! Ano pong ginawa nila sa inyo? Hirap magsalita si Sandro, iho, dahil sa tinamong sugat niya sa muka. Pero gising siya at naririnig niya ang sinasabi mo. Tay, patawarin niyo po ako ha. Hindi ko naman po yun sinasadya eh. Ipinagtanggol ko lamang po ang buhay ko. Naramdaman ni Anton ang pagpisil ni Mang Sandro sa kanyang kamay na nakapatong sa katre nito.
Kaya naman, nahawakan din ito ang baril na gawa sa kawayan at kahit hindi nito maimulat ang mga mata, ay alam niyang bakas sa mga mata nito ang pag-aalala at takot. Ang kanyang kapatid na may asawa ay napayakap ng mahigpit kay Anton. Ganon din ang mga kapatid niyang nag-iiyakan. Si Aling Rosa naman ay mabilis na naghanda ng kape para sa kanilang dalawa ni Lolo Temple. Nakita niyang nag-abot din ang matanda ng konting panggastos sa kanyang ina. Isang bagay na hindi niya maintindihan kung bakit mabait sa kanila ang matanda. Ngayong nakita nila ang gamit mo sandata, mga nganibri ng buhay mo, Anton, ituturing ka nilang banta sa kanilang lahi. Hindi ko po naiintindihan, Lolo, kung bakit bigla na lamang sumalakay ang mga aswang. Hindi po kaya ito na po ang simula ng paghasik nila ng lagim sa mga tao? Tama ka, kaya kailangan mo mag-ingat. Hindi pa yon ang totoong dami ng aswang na manananggal. Ang mabuti pa, gamitin mo ang agimat ko. Hinubad ni Lolo Temple ang suot nitong kwintas na gawa sa pinatuyong ugat ng bawang. Ito rin ang nagsuot sa kanyang leeg ng agimat. Hinawakan niya ang bagay na yon at nagtatakang napatingin sa matanda. Lolo Temple, tanong lang po, bakit po ang bait-bait niyo sa akin? Bakit po ipinagkaloob niyo sa akin ang agimat na to? Matanda na ako, Anton. Hindi na sapat ang lakas ko para sa agimat. Nakita kitang nakipaglaban kanina, kaya alam kong magagawa mo rin ang dating ginagawa ko noon. Kaya po ba mahusay kayo makipaglaban kanina dahil sa agimat? Ang lakas ko kanina ay hiram lang sa agimat na yan, Anton. Kaya magagamit mo yan para maprotektahan ka laban sa mga aswang. Nag-aalala po ako para sa pamilya ko. Kaya haharapin ko po ang kasalanan ko kay Tano. Hintayin mo na lang na makalabas siya ng ospital. Alam kong hindi maluba ang kanyang sugat. Pero kailangan maging handa pa rin sa maaaring kahinatnan ng kalagayan ni Tano. Natitiyak kong sa paggaling niya ay gaganti siya sa'yo. Kilala ko ang lalaking yun. Hindi niya palalampasin ang ginawa mo sa kanya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Anton. Nag-aalala siya para sa kanyang mga magulang at kapatid. Ganun din sa pagharap niya sa bagong yugto ng kanyang buhay, ang maging tagapagligtas ng kanilang baryo laban sa mga aswang na manananggal. Maya-maya lang ay nagpaalam na ang matanda sa kanila na uuwi muna ito sa bahay nito. Pero hindi pumayag si Anton na hindi ihatid ang matanda. Kaya naman, dala niya ang baril at lumang gasera ay sinamahan niya ito pauwi sa bahay nito. Ngunit pagsapit nila sa gitna ng kagubatan, ay naramdaman ni Anton na nag-iinit ang anting-anting na ibinigay sa kanya ni Lolo Temple. Kaya't tumigil siya sa paglalakad. Anton! Abay, bakit ka tumigil? Para po kasing nararamdaman kong may nilalang po na nakasunod sa atin. Paano mo nasabi? Nag-iinit po ang agimat ko. Nang marinig ng matanda ang sinabi ni Anton, ay nagmamadali itong naglakad. Hinawakan nito ang braso niya. Halos kalad ka rin siya nito, makarating lang sa bahay nito. Naramdaman niya ang panginginig sa kamay ng matanda. Kaya pagkarating nila sa tapat ng bahay nito, ay agad silang pumasok sa loob ng bahay ni Lolo Temple. Lolo, bakit po? Ang pag-iinit ng agimat ay indikasyong nasa paligid lamang natin ang supremo ng aswang. Diyos ko, kahit alam ko na may panlaban na ako sa kanila, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi mag-alala. Kung ganun po, minamatyagan niya po tayo? Tama ka, Anton. Sa ngayon, ligtas pa tayo sa lugar na to dahil sa proteksyong nakabalot sa bahay ko. Subalit kapag nakaharap na natin ang supremo, tanging ikaw lang ang makakapatay sa kanya. Hindi po ako natatakot sa kanila, Lolo. Mas nag-aalala po ako kung pati ang pamilya ko ay madadamay sa pagsalakay ng mga aswang na manananggal. Nang gabing yon, ay hindi na iniwan ni Anton ang matanda. Kumalat din sa buong baryo ang ginawang pagsalakay ng mga manananggal.
Nagkagulo ang mga tao dahil marami ang nasawi sa pag-atake ng mga ito. Ang ibang mga tao na dinagit ng manananggal ay hindi na nakabalik pa sa kani-kanilang mga pamilya. Kaya naman, nagsagawa ng pagroronda sa gabi si Kapitan gamit ang mga pana na gawa sa kawayan. Lumipas ang ilang araw ay tumigil ang pamiminsala ng mga aswang sa baryo. Samantala, hinintay ni Anton ang pagharap nila ni Tano, ngunit hindi naman siya nito ipinatawag sa barangay. Si Mang Sandor naman ay tuluyan ng gumaling sa bugbog at pasa na inabot nito sa kamay ni Mang Alan. Muling nagpatuloy sa pagtitinda ng bawang at gulay si Anton. Akala niya ay hindi na siya guguluhin pa ni Tano. Ngunit nagkamali siya. Nakita niya itong nakikipag-inuman sa mga kaibigan nito. Nakaupo ito sa maliit na lamesa kasama ang dalawa nitong kapatid at bago nitong mga kaibigan. May benda ang dibdib nito na sinadya pang ipakita sa kanya. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang tumayo si Tano. Talagang wala kang kadala-dala, no? Iniisip mo siguro na hindi kita babalikan. Hindi ba sinabi kong huwag kang papasok sa teritoryo ko? Walang ibang mag-aahari sa lugar na to, kundi ako lang. Huwag mong ipagmalaking nakapatay ka ng mga aswang sa baryong to. Baka nakakalimutan mong may utang ka pa na dapat pagbayaran sa akin. Magpasalamat ka at hindi kita ipinahuli sa mga pulis. Wala akong utang na dapat pagbayaran sa inyo, Tano. Kayo ang may utang sa akin dahil kinuha niyo ang pera na dapat sana'y pambili ko ng gamot ng tatay ko. Kaya umayos ka. Pera na ipinagmamalaki mo? Kulang pang pambili sa gamot ko sa ospital yun. Kasalanan mo yun dahil lang gulo kayo. Magpasalamat ka at buhay ka pa hanggang ngayon. Imbis na ako ang abangan mo, bakit hindi na lang ang mga aswang na pumatay sa mga kaibigan mo ang guluhin mo? Inuutusan mo ba ako? Mayabang ka na. Papalag ka ba, ha? Dahil sa pangaharang ni Tano, ay umagaw yon sa atensyon ng maraming tao. Sa pagkakataong yon, ay saksi ang mga ito na si Tano ang nagsimula ng gulo, habang ang apat na lalaki sa likod ni Tano ay nagsimula ng humugot ng balisong sa bewang ng mga ito. Dumampot rin si Anton ng kutsilyo. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa paligid ni Anton, habang abala siya sa pag-iwas sa kutsilyong hawak ni Tano. Tila lumulutang siya sa hangin na gumanti ng pagsaksak sa mga ito, para siyang kidlat na agad niyang nasugatan si Tano. Mabilis nitong tinakluban ng palad ang sugat nito sa braso. Sinundan pa niya yon ng isang malakas na pagsuntok sa mukha ni Tano. Bumagsak ito sa lupa, kaya naman umatake rin sa kanya ang kapatid nitong sina Greg at Alex. Ngunit sinalubong niya ang mga ito ng kanyang sipa na tumama naman sa mukha ng magkapatid. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Akma na sanang lalapitan ni Anton ang mga kalaban nang biglang dumating si Mang Alan. Umawat ito sa kanila at walang imik na hinila ang anak papalayo kay Anton. Tano, tama na! Tama na, tumigil ka na! Pambihira ka! Nagsisimula ka na naman ng gulo. Halika na! Umalis na tayo rito. Pambihira ka talaga, lalaki ka, oo. Nakakahiya ka na! Bitiwan niyo po ang kamay ko, tay! Gaganti ako sa hayop na yan! Tama na! Tumigil ka na! May sugat ka na sa braso! Tanaw ni Anton ang pagkaladkad ni Mang Alan sa anak nitong si Tano, kasama ang dalawang kapatid nito at mga kaibigan. Pinulot ni Anton ang mga nagkalat na kutsilyo sa lupa. Lumapit sa kanya ang mga tao at bumili sa kanya ng mga gulay. Napansin niya si Bernard na tinapik ang kanyang balikat. Sinabi nitong basta nasa tama siya ay ayos lang na lumaban. Nang maubos ang kanyang paninda, ay pinagmasdan ni Anton ang kanyang pera at kariton. Wala nang laman yun, maliban sa mga bawang. Bigla niyang naalala si Lolo Temple. Magmula ng gabing makita niya ito, ay ilang araw nang hindi bumibili sa kanya ng bawang ang matanda. Dala ng kanyang pag-aalala, ay naisipan niyang puntahan ang matanda sa bahay nito. Iniwan niya ang kariton at dinala ang kanyang baril na rapido. Isinuksok niya yon sa kanyang bewang habang dala ang isang plastik na bawang.
Pasado alas 5 na yon ng hapon at medyo malapit ng dumilim. Kaya kinailangan niyang magmadali sa pagtawid niya sa palayan. May ilan pang magsasaka ang pumigil sa kanya at sinabing kung pupunta raw siya sa bahay ng matanda ay wag na raw siyang tumuloy dahil masama raw ang ugali ni Lolo Temple at may lahi raw na aswang. Ngunit ipinagtanggol ito ng lalaking kasunod ng mga tao. Sinabi ng lalaki na walang katotohanan ang mga ibinibintang ng mga ito sa matanda. Masaya si Anton na kahit papano ay merong naniniwalang mabuting tao si Lolo Temple. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ng binata ay narating niya ang bahay ng matanda. Ngunit nagulat siya sa kanyang nadatnan. Sunog na sunog ang bahay ni Lolo Temple. Hindi maaari ito! Lolo Temple! Diyos ko! Nabitiwan ng binata ang dala niyang bawang at nagmamadaling lumapit sa dating kinatitirikan ng bahay ng matanda. Mukhang kanina pa naganap ang sunog dahil usok na lamang mula sa natitirang kahoy ang natitira sa lugar. Ngunit ang mga tapayan na nasa bahay nito ay nanatiling buo. Bigla siyang nag-alala dahil sa tingin niya malabong buhay pa ang matanda. Kahit napapaso ang kamay ni Anton, tinanggal niya isa-isa ang mga kahoy na nakaharang sa natitirang bahagi ng bahay. Bakit nila sinunog ang bahay niyo, Lolo? Hindi niyo dapat sinapit ang ganito. Hindi ba nila alam na ang sinasaka nila ay sa inyo ang lupa? Ang sama nila. Wala silang puso. Paano nila naatim na saktan kayo? Pumatak ang masaganang luha mula sa mga mata ni Anton habang hinahawi ang gamit ng matanda. Nanginginig ang kanyang kamay sa lapnos na tinamo nito sa mga kahoy. Napakabuti sa kanya ni Lolo Temple at pagkatapos ay yun lamang ang sasapitin ng matanda sa kamay ng mga tao. Lolo, nasan po kayo? Diyos ko, Lolo Temple. Lolo Temple, sumagot kayo! Naluluwang isa-isang inalis ni Anton ang mga nasunog na kahoy na tumaklob sa mga tapayan. Maya-maya pa ay narinig niya ang daing at ungol sa bahagi ng kakahuyan. Nagmula yun sa kulungan ng baboy, kung saan ay dun siya na unang nagtago nang masaksak niya si Tano. Nagmamadaling tumakbo si Anton sa pinanggagalingan ng boses ni Lolo Temple. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na nilapitan niya ang kinaroroonan ng matanda. Pumasok siya sa loob ng kulungan at tumambad sa kanyang paningin ang sugatang matanda. May benda ang paa nito ng tela, ngunit bakas ang matinding pagkakapaso sa binti nito, kaya naman nahirapan itong maglakad. Nakahiga ito sa sahig ng kulungan habang nanginginig ang katawan dahil sa mataas nitong lagnat. Lolo Temple, ano po nangyari? Bakit po nasunog ang bahay niyo? May ilang kalalakihan na nagpunta sa bahay ko. Sinira nila ang lahat ng gamit ko. Pati ang baril na ginawa ko. Hindi ko sila nakilala dahil may mga taklob ang kanilang muka. Diyos ko, bakit naman po nila gagawin yun sa inyo? Meron silang hinahanap sa akin. Marahil gusto nilang makuha ang agimat sa leeg mo. Ingatan mong mabuti yan, Anton. Nagsisimula na silang magasik ng lagim sa pamamagitan ng pagkuha sa mga sandata na magagamit natin laban sa kanila. Hinahanap nila ang binuo kong pangkat. Sinasabi po ba niyong hinahanap na nila ang mga baril na ipinamigay niyo po sa mga taong napili niyo? Tama ka. Ang mabuti pa ay tipunin mo silang lahat, Anton. Heto ang pito. Gamitin mo yan para tawagin sila. Sa gilid ng ilog na malapit dito, doon ka magtawag. Maririnig nila ang tunog niyan. Paano po kayo? Kailangan niyo po munang madala sa ospital. Ipapagamot ko po kayo. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Ginamot ko na ang sarili ko, Anton. Kailangan ko ang tulong mo. Nasa panganib ang binuo kong pangkat. Ikaw na sana ang bahalang mamuno sa kanila. Ubusin niyo ang kampo ng kadiliman. Kapag nakita nila ang agimat sa leg mo, makikilala ka nila kung sino ka.
Ang mabuti pa po kaya dalhin ko po muna kayo sa bahay namin. Kahit papaano po maaalagaan po kayo ng maayos doon ng mga kapatid at magulang ko. Kaya ko na to, Anton. Ayokong pati sila ay madamay sa problema ko. Sige na, pamunuan mo ang pangkat na binuo ko. Hanapin niyo ang kuta ng mga manananggal dahil kung hindi niyo sila mauunahan, marami pa magbubuwis ng buhay. Dalhin mo rin ang mga bawang. Mag-iingat ka, Anton. Sigurado po ba kayong ayos lamang po sa inyo na mag-isa? Sanay na ako mag-isa at marami na akong pinagdaanan sa buhay ko. Kaya ko to. May tiwala ako sa iyo, Anton. Ayaw sanang iwanan ni Anton ang matanda. Ngunit wala siyang magawa. Kailangan niyang sundin ang utos nito. Mabilis siyang umalis sa lugar na yon. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa ilog, ay pinagmasdan niya ang hawak na pito na gawa sa kawayan. Kasing laki lamang yon ng daliri ng tao. Sa baryo ng Tipulog, tinatawag itong kawayang pito na lumilikha ng musika na parang huni ng ibon. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng ingay sa kabilang daan sa gitna mismo ng kakawayan. Nagtago si Anton sa likod ng puno at pinakinggan ang pinag-uusapan ng dalawang lalaki. Narinig niyang ang mga ito ang nagsunog sa bahay ni Lolo Temple. Inihanda niya ang kanyang baril na gawa sa kawayan at itinutok sa dalawang lalaking nag-uusap habang nakatayo. Nang biglang may kinuha ang mga ito sa loob ng bulsa at dinukot ang bote. Nakilala niya sina Greg at Alex. Ano kayang ginagawa nila Alex at Greg dito? Sa anong dahilan nila? At kinailangan nilang saktan ng matanda at sunugin ang bahay nito? Teka, hindi kaya? Nanlaki ang mga mata ni Anton nang pumasok sa kanyang isip ang hinala niya sa magkapatid. Hindi nga siya nagkamali. Sa madilim na bahagi ng kakawayan ay kitang-kita niya ang pagpapahid ng mga ito ng langis sa katawan. Nagmumula yon sa kulay itim na bote. Pakiramdam ni Anton ng mga sandaling yon ay hindi na siya humihinga. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Lintik lang ang walang ganti. Magbabayad kayong mga aswang kayo! Bulong ni Anton sa kanyang sarili habang nakasilip ng bahagya sa likod ng makapal na halaman. Pilit niyang inaaninaw ang mga ito sa madilim na bahagi ng kakawayan. Mabuti na lamang at kalat na ang liwanag mula sa sikat ng bilog na buwan. Unti-unting nagbabago ang itsura ng magkapatid. Ang balat ng mga ito ay namumutla, parang nalulusaw sa sariling pawis. Unti-unting bumubuka ang kanilang likod na mistulang hinihiwa ng isang hindi nakikitang pangil. Mula roon, lumalabas ang makaliskis at malapad na pakpak, kulay uling at parang nababalutan ng alikabok. Sa pagpagaspas ng pakpak na lumabas sa likod ng magkapatid, ay kasabay rin ng paghaba ng mga pangil nito sa bibig. Ipinikit ni Greg ang mga mata nito, ngunit binuksan din kagad. Maya-maya naman ay si Alex naman ang umaangil na parang nasasaktan. Dumi pa ang mga pakpak nito habang dahan-dahang umaangat ang katawan. Sa wakas, nakilala ko rin ang mga aswang na manananggal. Ngayon ay alam ko na, isang angkan kayong mga halimaw. Sige lang, magpalit lang kayo ng anyo dahil yan lang magiging katapusan nyo. Nakuyom ni Anton ang kanyang kamao habang ang kanyang paningin ay hindi inaalis sa kinaroroonan ng dalawang manananggal. Habang abala ang mga ito sa pagpapalit ng anyo, abala rin ang isip ni Anton kung paano niyang mapapatay ang mga ito. Kaya naman, pinag-aralan niya kung paano niya ito pahihirapan. Sa muling pagsulyap ni Anton sa magkapatid, ay nakita niya na ang kabuuang anyo ng mga ito. Ang katawan ng mga ito ay nahati sa bewang. Ang kalahating katawan ay tumaas, humiwalay mula sa ibaba na naiwan naman sa lupa. Nakatirik ang mga daliri sa paa habang kumukulo ang bituka sa tiyan ng mga ito. Dumilim ang paligid na tila yun ang udyat para sa kanilang muling pagsalakay. Sa halos kalahating oras na pagpapalit ng anyo ng mga ito, ay nagtagumpay ang mga halimaw na lumipad papalayo
sa kinaroroonan ng kanilang kalahating katawan. Inihanda ni Anton ang bawang sa kanyang bulsa. Dinikdik niya yon sa bato. Nilapitan niya ang kalahating katawan ng magkapatid. Saka ibinuhos ang bawang sa kumukulo nitong mga bituka. Pagkalagay niya ay lumakas ang pagkulo nito. Tumaas at sumama sa hangin ang makapal na kulay puting usok. Natunaw ang 2 kalahating bewang hanggang sa magkulay puting likido ito at kumalat yun sa lupa. Tignan ko lang kung makakabalik pa kayo sa kalahating katawan nyo. Nagsimula na siyang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Tinahak niya ang daan papunta sa ilog na sinasabi ni Lolo Temple. Ilang minuto lamang ang lumipas ay narating niya ang kinaroroonan ng batis. Habang ang maririnig ay ingay ng lagaslas ng tubig. Kabadong sinimulan ni Anton ang pagtatawag sa pangkat na binuo ng matanda. Hinipan niya ng malakas ang pito. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa katahimikan ng kagubatan. Tumagal ng halos 5 minuto ang kanyang pagpapatunog sa pito. Maya-maya pa ay lumitaw mula sa puno ng mga kawayan ang 2 lalaki na nauna niya nang nakita sa labanan nila ni Tano. Sunod ay ang paglitaw ng 2 panlalaki na nakita niyang nagtatanim ng palay sa bukid ng matanda. Pagkaraan ng ilang minuto ay lumitaw mula sa kakawyan ang kanyang amang si Mang Sandro. Kasama nito ang isa pang lalaki na tumapik sa kanyang balikat. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanyang ama. Kaya pala, mabait sa kanyang matanda dahil matagal na nitong kilala si Mang Sandro. At hindi siya makapaniwala na kabilang ito sa pangkat na binuo ni Lolo Temple. Ganon din ang mga lalaki na nakita niyang palaging kasama ng kanyang ama. Kaya pala nakita niya rin ang mga ito sa kanilang bahay. Lahat sila ay naglagay ng nakakuyom na kamao sa dibdib. Iniyuko ang ulo at sabay-sabay na nagsalita. Magandang gabi, Commander Bawang. Masaya po kaming malaman na ikaw ang bago namin pinuno. Teka, ano? Commander Bawang ang tawag niyo sa akin, Tay? Ano pong ibig sabihin ito? Anak, pasensya ka na kung inilihim namin ni Tatay Temple ang buong katotohanan tungkol sa aming misyon. Isa kaming mga mandirigma na sinanay niya sa laban sa isang angkan ng pamilyang namumuno sa mga aswang na manananggal. Kung hindi niya kami binuo, walang maglalakas ng loob na kumalaban sa mga aswang. Lahat kami ay may kanya-kanyang armas tulad ng sayo. Subalit kahit anak kita at ako ang ama mo, sa pangkat na to, ikaw ang susundin namin sa ngalan ni Tatay Temple na siyang pumili sa iyo bilang bago naming commander. Ay, hindi po yun ang ibig kong sabihin eh. Kailangan po ba talagang kasama ko kayo? Kung sinanay po kayo para makipaglaban, bakit wala man lang po kayong ginawa para ipagtanggol ang sarili niyo laban sa pamilya ni Mang Alan? Nagpabugbog pa kayo. Isa pa, hindi po ba't may sakit kayo? Kasama sa akin pagpapanggap ang magpabaya sa pambubugbog ng kalaban. Ang pagtawag mo sa pangkat sa pamamagitan ng tunog ng pito ay nangangahulugang pinaghahanap na kami ng mga tauhan ni Supremo. Yun ang aming palatandaan sa pagsisimula ng misyon. Matagal silang nanahimik. Kaya ngayong nagsimula na silang maggasik ng lagim, nasa tamang pagkakataon tayo para umatake. Pero Tay, intindi niyo naman po ang sinasabi ko sa inyo. Pasensya na, Commander. Subalit kasama sa sinumpa namin tungkulin ang ipagtanggol ang baryo laban sa mga aswang. May sakit man ako o wala. Gagawin ko ito para sa mga taong umaasa sa aming pangkat. Hindi mo na kita tatawaging anak, Commander, sapagkat may respeto kami sa matandang nagbigay sa amin ng pagtitiwala at bahay na masisilungan. Mabuti ang kanyang hangarin, kaya nararapat lang na suklian din natin ang kabutihan at pagmamalasakit niya sa ating pamilya. Wala nang nagawa si Anton dahil yun ang utos ng matanda. Kumilos ang mga kasama ni Mang Sandro na parang mga tunay na sundalo. Maging ang paglalagay ng bala sa rapido o baril na gawa sa kawayan ay talagang pinag-aralan ng mga ito. Nang maihanda ang kanilang mga gagamitin, ay nagsimulang magplano ang grupo sa pamamagitan ni Anton. Kinilimutan muna niyang kasama niya ang kanyang ama
Makinig kayo mabuti mga kasama. May dalawa na akong manananggal na nilagyan ng bawang sa bewang. Magkapatid sila at anak ni Mang Alan. Malakas ang kutob kong kasapi ang kanilang pamilya sa angkan ng mga aswang. Ikaw, Damian at Bernard, kayo ang magbabantay sa magkapatid. Alam kong babalikan nilang kalahati ng kanilang katawan. Gawin niyo ang lahat para hindi kayo mapahamak. Kayo naman, Mang Tasyo at Tatay, sasama po kayo sa akin. Hahanapin natin ang kuta ng mga manananggal. At kayo naman, Raul at Carding, maglalagay kayo ng asin at dinikdik na bawang sa mga bewang na iiwan ng mga aswang. Nakaiwalay kayo sa amin para kung sakaling mahuli kami, ay meron kaming maaasahang tulong mula sa inyo. Naiintindihan niyo ba mga kasama? Opo, Commander. Pagkatapos magplano, ay nagsimula na maghiwalay ang mga pangkat na inutusan ni Anton. Halos mabingi sila sa ingay ng mga nilalang na lumilipad sa impapawid. Malalaki ang kanilang mga akbang nang magtago sila sa likod ng mga puno. Sinipat ni Anton ang isang manananggal na nagmamatsyag sa kanila. Tila nararamdaman nito ang kanilang presensya. Isang kalabit ng gatilyo ng baril ang pinakawalan ni Anton at tumama yun sa muka ng kalaban. Nasunog ang buo nitong katawan, ngunit bago tuluyang maglaho ay lumikha ito ng pag-angil na tila ba nagtatawag ng mga kasama. Kaya naman, narinig yun ng ibang manananggal na lumilipad din sa impapawid. Sabay-sabay ang mga ito na bumulusok papunta sa kanilang kinaroroonan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang mga baril habang ang mga aswang ay naglilingas ang mga mata at tuluyang nilamon ng apoy. Ang ibang mga manananggal ay lumipad papalayo sa kanila para magtawag ng mga kasama. Sinundan nila ang mga ito kasama ang kanyang ama. Commander, mukhang alam ko na kung saan sila papunta. Minsan ko nang narating ang lugar na to nang ako'y maligaw noon sa paghahanap sa'yo. Sige po, Tay. Puntahan natin ang kuta ng mga aswang. Malalaki ang hakbang ng mga paa na tinahak nila ang daan papunta sa lugar kung saan papunta ang maraming manananggal. Humantong sila sa isang malaking bahay na nakatayo sa gitna ng kakawyan. Nagtago silang tatlo sa likod ng puno at nakita nilang bumaba ang mga manananggal. Muling nagdikit ang kalahating katawan ng mga ito sa naiwan nilang bewang, saka nagmamadaling pumasok sa loob ng malaking bahay. Nakasisiguro po akong magsusumbong sila sa kanilang supremo. Sa palagay ko, ngayon sila nagplanong sumalakay. Magsasalita pa sana si Anton, ngunit narinig nila ang boses ni Mang Alan. Lumabas sa mga ito sa bahay, kasama ang mga alagad nito. Bakit nyo hinayaang makita kayo? Hanapin sila! Patayin! Halos kalahati ng tauhan ng mga ito ay magsasakang nagtatrabaho sa lupain ni Lolo Temple. Ang iba ay nakasalubong niya bago siya pumunta sa bahay ng matanda. Wala silang kaalam-alam na nasa paligid lamang nila ang mga aswang na manananggal. Akma na sanang papuputukin ni Anton ang hawak niyang baril kay Mang Alan nang umalingaw-ngaw ang boses ni Tano mula sa loob ng bahay. Wala itong benda sa dibdib, kaya kitang-kita niyang walang sugat sa katawan ang lalaki. Ang hayop na si Tano. Niloko niya tayo, Tay. Talagang binugbog ka lang nila. Balak nila talagang patayin kayo. Sinasabi ko na nga ba't sila ang mga manananggal. Hindi na ako magugulat kung wala silang sugat sa katawan dahil may kakayahan silang magpahilom ng kanilang mga sugat. Si Tano pala ang supremo. Kaya mag-iingat ka, Commander. Mapapatay ko talaga ang hayop na yan. Binugbog niya kayo, Tay. Wala naman palang sugat sa dibdib yan eh. At gumawa pa sila ng palabas. Nagkunwari silang walang alam sa mga manananggal. Kaya pala sinalakay tayo ng mga aswang sa bahay. Akala ko, alagad lamang sila ni Supremo. Yung pala, si Tano mismo ang Supremo. Gumawa sila ng paraan para hindi natin sila paghinalaan. Matagal na pala nila akong minamanmanan dahil hinahanap nila ang pangkat na binuo ni Tatay Temple. Pwes, hindi po sila mananalo sa pwesa ng kabutihan dahil ako mismo magsisilbing kamatayan nila na maghahatid sa kanila sa impyerno. Hintayin lang po natin na magpahid sila ng langis sa katawan nila, saka tayo aatake sa mga naiwan nilang bewang. Makaligtas man sila sa atin, ay hindi na sila makakabalik sa kanilang katawan.
Hindi inaalis ni Anton ang kanyang paningin sa mga aswang. Nagpapasalamat siya sa matanda dahil matagal nitong pinaghandaan ang pagbabalik ng mga manananggal at nakapag-ipon ito ng mas maraming bawang na pangbala sa kanilang mga baril. Habang pinapanood nila ang pagtitipon ng mga aswang sa labas ng malaking bahay, abala naman sila sa paglalagay ng bala sa kanilang baril. Nakalaylay ang mga bawang sa balahan ng rapido at nakahanda na lamang sa pagsugod. Si Tano ang nakita niyang unti-unting naglagay ng langis sa tiyan. Mula sa kanilang kinaroroonan ay kitang-kita nila kung paanong naghiwalay ang katawan nito sa bewang. Tumubo ang kulay berdeng pakpak ni Tano bilang palatandaan na ito nga ang supremo ng mga manananggal. Nagulat siya sa biglang paghaba ng kuko nito na tila mga pangil ng buhaya. Siya ang pinakamalakas na aswang, kaya mag-iingat kayo, Commander. Kayo rin po, Tay. Malalampasan natin to at walang mapapahamak sa atin. Gabayan sana tayo ng Panginoon laban sa kampon ng kadiliman. Maya-maya pa ay pumuesto na sila para umatake. Ang ibang mga aswang ay lumipad sa impapawid. Magkasama ang mag-amang sina Tano at Mang Alan. Naiwan sa ibaba ang mga babaeng aswang para magbantay sa mga kalahating katawan. Nang masiguro ni Anton na wala na ang mga manananggal, ay nakarinig naman sila ng sunod-sunod na putok ng baril sa kakawyan. Indikasyong nakabalik na ang magkapatid na manananggal. Mabilis na tumayo si Anton at pinaputukan nila ng baril ang mga nagbabantay. Bawat tamaan ng butil ng bawang sa katawan ng mga yon ay nasusunog at tila mga abong na lusaw na sumasama sa hangin. Mabilis ang kanilang mga galaw na nilapitan ang katawan ng mga aswang na manananggal. Para silang mga totoong sundalo na pinaputukan ang mga nakatayong kalahati ng katawan ng mga aswang. Dumating na rin sina Karding at Raul, ang dalawang binatang nangangasiwa sa pagsasaboy ng asin sa katawan ng mga kalaban. Ibinuhos ng mga ito ang asin sa lahat ng katawang naroroon. Tanging ang katawan lang ni Tano ang hindi tinatabla ng asin at bawang, kaya nanatili yung nakatayo. Tay, paano nangyari yun? Bakit hindi ito tinatabla ng asin at bawang? Commander, hindi ko rin alam kung paanong papatayin ang kalahating katawan ni Supremo. Kailangan nating umisip ng paraan. Subukan kaya niyong paggaluin ng bawang at asin pagkatapos ay ibuhos niyo sa katawan ng Supremo nila. Sige, Commander. Ganun nga ang ginawa ng mga kasama ni Anton, ngunit walang epekto ang pinaghalong bawang at asin sa kalahating katawan ni Tano. Kaya naman, tuluyan na silang inabutan ng mga aswang na manananggal dahil sinundan ng mga ito sina Bernard at Damian. Hindi kinaya ng mga ito na labanan ng mga maraming aswang. Nakita ni Anton ang pag-atake ng mga kalaban. Halos sumayad ang mga ito sa lupa upang dagitin ang kanilang mga kasama. Nawala ang atensyon ng mga manananggal sa pangkat ni Anton dahil nakita ng mga ito na sunog na ang kalahati ng kanilang katawan. Umangil ang mga ito ng malakas, nagwawala at galit na galit si Mang Alan sa ginawa ng pangkat ni Anton. Magbabayad kayong lahat! Ubusin sila! Bigyan nyo ng katarungan ng pagkamatay ng kalahati nating katawan! Kayo pa may ganang magalit at humingi ng hustisya para sa sarili nyo. Kayo ang aswang na namiminsala sa baryo namin, kaya't magbabayad kayong lahat! Manasanang maglalaban ang mga aswang at ang pangkat ni Anton nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na paghuni ng supremo ng mga aswang. Masakit yun sa kanilang pandinig na tila pinupunit ang kanilang kalamnan. Napabaluktot sa sakit ang mga kasama ni Anton, ngunit biglang lumiwanag ang suot niyang agimat at nasilawan lahat ng mga aswang na naroroon. Ang ibang mga manananggal na direktang napatingin sa suot na kwintas ni Anton ay biglang nasunog. Huwag kayong tumingin sa kwintas ni Anton! Lumayo kayo! Commander, ang kahinaan ng Supremo ay nasa agimat nyo! Muling sumulyap si Anton sa ibang mga nilalang na nakalutang sa ere. Unti-unti ang mga ito na nasusunog hanggang sa tuluyang nalusaw ang katawan ng mga ito. Tumayo ang kanyang mga kasama sa tigkabilaan niyang tabi.
Saka magkasabay na pinaputukan ng baril ang mga aswang. Umalingaw-ngaw ang mga pag-angil ng tonong nasasaktan habang hinahawakan ng katawan na unti-unting nasusunog. Huwag kayong titigil sa pagpapaputok ng baril! Patayin silang lahat! Bantayin niyo ang kalahating katawan ng Supremo hanggang sa sumikat ang araw dahil yun ang papatay sa kanya! Masusunod, Commander! Umesto ang 4 na kasama ni Anton sa palibot ng nag-iisang kalahating katawan. Umaligid sa kanilang tapat ang natitirang mga aswang na manananggal. Hindi makalapit ang mga ito sa kanilang kinaroroonan dahil sa liwanag na nagmumula sa suot na kwintas ni Anton. Pabulusok na umatake si Mang Alan papalapit kay Anton. Tinamaan siya nito ng kalmot sa kanyang dibdib at leeg. Bumulwak ang kanyang dugo at nasira ang kanyang damit. Nahulog din ang nakasabit na bawang sa kanyang balikat. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Mang Alan. Kung mamamatay lang din naman ako, sisiguraduhin kong kasama kita sa hukay, Anton! Mamatay kayong lahat! Napaluhod sa lupa si Anton habang hawak ang dibdib na nasugatan. Nagulat siya nang makita niyang unti-unting naghihilom ang kanyang sugat sa dibdib. Kaya naman, mas lalong nagalit si Mang Alan. Muli itong sumugod papunta sa kanyang kinaroroonan, kasabay ng pagkasa ng kanyang baril. Pinatamaan niya ito sa ulo. Nagkikikisay ito sa ere at bumangga sa sanga ng puno. Kasunod ng paglagablab ng apoy ng katawan nito, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Tano habang umiiyak sa galit. Hayop ka, Anton! Papatayin kita! Tila napansin ni Tano na wala na rin ang mga kapatid at nanay nito, kaya naman nagwala ito sa gilid at lumipad ng paikot sa kanilang tapat. Wala na sila! Wala ng pamilya mo kasama ng mga alagad mo! Ikaw na lang ang natitira, kaya harapin mo na ang katapusan mo! Demonyo ka! Dala ng matinding galit, umikot si Tano sa ere at dinagit nito si Mang Sandro na nakatayo sa likuran ni Anton. Hindi niya nahawakan ng kanyang ama, pero agad na nagpaputok ng baril si Mang Tasyo at ang kasamahan nila. Tinamaan si Tano sa muka, kaya naman nabitiwan ito si Mang Sandro. Kasunod ng pagtakas ni Tano, papalayo sa kanila. Kahit marami ang tumama na bawang sa katawan nito, ay hindi ito tinatablan. Bantayan niyo ang kalahating katawan ni Tano. Alam kong babalik siya. Hihintayin natin sumikat ang araw. Nag-aalala ko sa mga kapatid at nanay mo. Paano ko sila naman ang atakihin ni Tano at gawing biyag kapalit ng kanyang kalahating katawan? Natigilan si Anton. Bakit hindi nga niya naisip ang kalagayan ng kanyang mga kapatid at nanay? Tay, magpasama po kayo kay Mantasyo. Puntahan niyo po si nanay at ang mga kapatid ko. Pero paano ka? Kaya ko na po to, Tay. Mag-iingat ka, anak. Pagkatapos magpaalam ni Mang Sandro, ay tumakbo na ito papalayo kasama si Mang Tasyo. Isang malakas na pagaspas ng pakpak ang narinig nilang lumipad sa impapawid. At gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang bihag ni Tano si Lolo Temple. Nakapikit ang matanda, halatang nangihina, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Lolo! Ayos lang ba kayo? Sumagot kayo, Lolo Temple! Ayos lang ba kayo? Habang nakalutang ang mga ito sa ere, ay nakalaylay naman ang katawan ni Lolo Temple. Nagmulat ng mga mata ang matanda habang nangihina pa rin ang katawan. Huwag mo akong alalahanin, Anton! Gawin mo ang sinasabi ko! Pero Lo, paano po kayo? Tama na ang satsat. Ibigay niyo sa akin ang kalahati ng katawan ko at pakakawalan ko ang matandang ito. Huwag mo akong alalahanin, Anton! Hubarin mo ang aghimat mo at ilagay mo sa kumukulo niyang bituka! Bilisan mo, iho! Hindi! Hindi! Huwag mong gagawin yan! Hayop na matanda ka! Papatayin kita! Gamit ang matutulis nitong kuko, sinaksak ni Tano ang leeg ng matanda. Naluluhang tumakbo si Anton papunta sa kalahating katawan ni Tano at hinubad niya ang kanyang agimat. Sa kanya inilagay sa putol na katawan ng manananggal.
mabilis na natunaw ang katawan ng Supremo. Kaya naman, umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw sa buong kagubatan. Kasunod ng pagbagsak ni Lolo Temple sa lupa, bumulwak ang dugo nito sa leeg. Nang sulyapan nito ni Anton, ay mabilis niyang binaril si Tano gamit ang kanyang rapido. Tinamaan ito sa dibdib kasabay ng pagkikikisay ng katawan nito. Nasunog ang katawan ni Tano at sumama ang abo sa hangin. Mabilis na tumakbo si Anton papalapit sa kinaroroonan ni Lolo Temple. Sakto rin ng pagdating ni Mang Tasyo at Mang Sandro, kasama ang mga tanod at taong bayan. Kinalong ni Anton ng matanda habang nahihirapang huminga dahil sa sugat nito sa leeg. Lo, huwag po kayong bibitiw. Nakikiusap ako. Lumaban kayo, Lo. Kaya nyo yan. Nagawa ko na ang matagal ko nang pinapangarap. Ang mapatay ang Supremo. Opo, Lo. Dahil po yun sa inyo. Kaya nagtagumpay po kami. Pinalibutan sila ng mga tao na napapaluwa dahil sa nangyari sa matanda. Nalaman ng mga ito ang kabutihang ginawa ni Lolo Temple. Kaya napuno ng iyakan ang buong kagubatan. Pero si Anton, umisip siya ng paraan kung paanong maililigtas si Lolo Temple. Tumayo siya at binalikan ng natunaw na kalahating katawan ng Supremo. Kinuha niya ang agimat at pinagmasdan. Nasaksiyan ko kung paano mo ko iniligtas kanina. May kakayahan ng kwintas na magpagaling sa sugat. Kaya naman, ito ang gagamitin ko kay Lolo Temple. Mabilis na lumapit si Anton sa kinaroroonan ng nakahigang matanda. Lumuhod siya at isinuot sa leeg nito ang agimat. Anong ginagawa mo, anak? Tawagin mo siya Commander Sandro. Magaling ang naisip niya. Hindi ko naalalang may kakayahan ng agimat na pagalingin ang sugat ko. Pero si Anton, naisip niya. Lolo, unti-unti na po naghihilom ang sugat niyo. Maraming salamat sa Diyos. Iniligtas po niya kayo. Bumangon ng matanda at masayang nagsalita habang nakatingin sa mga taong nakasaksi sa himalang ginawa ng agimat. Ang agimat ko ay may kakayahang magpagaling ng sugat na likha ng mga aswang. Salamat, Anton. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Masayang lumapit ang mga tauhan ni Anton. Sa pangunguna ni Mang Sandro ay nagbigay ito ng pagpupugay para kay Anton. Ganon din ang mga taong naroroon. Binabati namin kayo sa tagumpay, Commander Bawang. Marami pong salamat, Tay. Ipinagmamalaki kita, anak. Mabuhay si Commander Bawang! Mabuhay! Mabuhay ang sigaw ng mga tao habang umaalingaw-ngaw ang pagtawag sa bagong pangalan ni Anton. Masaya silang umuwi sa kanilang mga pamilya. Bilang pasasalamat ng mga tao kay Lolo Temple, nagbayanihan ng mga ito na muling ipagtayo ng bahay ang matanda sa gitna ng palayan sa dati nitong tirahan. Walang binago sa estilo at muling bumalik ang sigla ng katawan ng matanda. Dahil sa nangyari ay natuto ang mga tao na magtanim ng bawang dahil natatakot silang baka may bagong banta sa kanilang baryo mula sa aswang na manananggal. Pagkatapos naman natanggapin ni Anton ang karangalan bilang si Commander Bawang, ay kinatakutan na siya ng mga aswang. Nagkaroon siya ng buhay na tahimik, malayo sa gulo at patuloy na iginagalang. Si Lolo Temple na may mabuting hangarin ay tuluyang ipinagkaloob sa mga tao ang naipon nitong lupain. Lubos na nagbago ang tingin ng mga tao sa matanda. Ang tunay na pagtulong ay hindi kailangang ipagyabang o ipaalam sa iba para lamang sabihing mabuting tao ka. Ang pagtulong at pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa ay ginagawa ng bukal sa loob at hindi alam ng ibang tao. Busilak ang puso ng taong tumutulong ng walang hinihintay na kapalit dahil ang Diyos ang siyang bahalang gumanti sa kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa.